Lagi po ba kayo mga bossing ko na walang pera? Ako pa may tuturo sa inyo na napakainam na ilalagay nyo sa inyo pong hapagkainan kung saan kayo ay nakain. Iwanan nyo lamang po siya dito or kaya po bumili kayo ng mga halagang 50, napakaraming manina po yun. Kumain po kayo na kumain, kapag po kayo naumay, yung natira po ninyo, iwanan nyo sa inyo pong lamesa. Ito po mga bossing ko, ang mani mga bossing ko ay nag-a-attract ng kasaganahan. Ang mani mga bossing ko, ang puno po nito mga bossing ko, sa isang puno ay napakaraming mamunga mga bossing. Dikit-dikit po yan mga bossing ko. Inihalin tulad ito sa sunod-sunod na swerte or sunod-sunod na perang darating po sa inyo. Kaya kung ikaw po lagi po walang pera mga bossing ko, maglagay ka ng mani sa inyong hapagkainan. Kahit hindi po mga gantong adobong mani or kahit may balat po siya, pwede rin po yun mga bossing. Kahit hilaw or luto, pwede po yun mga bossing ko. Basta hugasan nyo lang magaling at kailangan ay malinis. Tapos ilagay nyo ito sa hapagkainan ninyo. Ako pa mga bossing, tira ito ng aking anak kasi ang aking anak na bunso ay mahilig kumain ng mani. Pagkatapos niyan mga bossing ko, inilagay ko ito sa aking hapagkainan. At yung nga po mga bossing ko, napansin ko na mas nagiging magaan ang daloy ng swerte at maraming blessing na dumarating. Mas sabi ko lamang po sa inyo pa mga bossing ko, ang inyo pong hapagkainan ay hindi pwede na laging walang laman. Dapat po yan mga bossing ko ay laging may laman. Kung kayo po bumibili ng bawang na panluto, huwag nyo na ito sa rep ilagay. Ilagay nyo lang ito sa inyong hapagkainan mga bossing ko. Mag-a-attract po yan ng swerte. Kung kayo pa mga bossing ko ay laging malinis ang inyo pong hapagkainan, ayan po ay maswerte ang malinis. Pero kapag po walang laman, walang nakahain, yun po ay malas. Sumisimbolo po yun ng kahirapan sa buhay. Sumisimbolo po yan mga bossing ko ng pahirapan para kumita ng pera. Or kaya kung kumita ka, panandalian lamang po sa inyong pitaka at kagad nyo rin itong nagagastos. Para mag-stay sa inyo ang swerte mga bossing ko, sundin nyo po ang aking sinasabi kung naniniwala kayo sa mga ganyan. Nagsimula rin po ako mga bossing ko sa scratch at ang dami po mga pagsubok na dumating. Pero mula nang pinasok ko po or winelcome na ang pampaswerte sa buhay po namin at sa mga gatong mga pamamaraan na aking nalalaman, hindi ako makapaniwala sa mga blessing na dumating mga bossing. Kaya ito po sinishare ko po sa inyo mga bossing ko dahil subok na po ito na napakaswerte. Ito po mga bossing ko, panatiliin nyo inyong hapagkainan na hindi po laging walang laman or talagang totally dapat may laman po siya mga bossing ko. Minsan mapapansin nyo mga bossing ko na ang inyo pong pagkain matagal pang expiry date at ito po mga bossing ko ay na-expired kaagad. Yung po ang ibig sabihin po ng mga bossing ko ay may sumalo sa inyong good spirit. Kapag naman po minsan ang tubig, mapapansin po ninyo ay paunti ito ng paunti. Yan sabi nila na hinihigop rin po dito ng good spirit. Kaya mas mainam, lagi nyo lagyan ng tubig ang inyong hapagkainan. At yun din po ng mani, at yun din po ang bawang, at iba pa ang mga pagkain. Huwag nyo hayaan mga bossing ko na malinis ang inyong hapagkainan na wala man lang kahit anong pagkain na nakahain. Kasi ready po tayo mga bossing ko sa pag-aalay mga bossing ko ng mga good spirit. Kapag mayroong mga nakahain dyan mga bossing ko, ang malaya ang good spirit na kumain ito at pagkalooban ka muli ng blessing mga bossing. Ganun po yun mga bossing. Pansinin niyo po mga bossing, kapag wala laging laman ng inyo pong lamesa, yan po mga bossing ko ay sumisimbolo ng kahirapan at maraming mga pagsubok na dumarating. Pero once sa maraming pagkain mga bossing ko, hayaan nyo lang siya sa inyong hapagkainan. Huwag nyo na po masyadong ligpitin mga bossing ko. Huwag nyo lahat ng lalagay sa rep mga bossing ko. Hayaan nyo sa inyong hapagkainan. Mapapasin ninyo na nagiging magaan ang daloy ng swerte. Subok na po ito mga bossing ko. Kaya ako ikigagawa ng gatong mga pamamaraan, asya mga bossing. Good luck po sa iyo po lahat.